Alright, good morning. Kumusta kayo mga brad? For today mag-aayos tayo ng mga signal light na naputol dito sa aking motor, no? Kagaya nito, nagkabali-bali. Kung makikita nyo itong nasa right side ay yan ang unang naputol talaga. Dinikit ko lang siya ng all-purpose epoxy kaya siya tumindig ulit. At dahil nga sa construction natin ginagamit itong motor ay hindi talaga maiwasan na medyo barubal lang maging paggamit sa kanya, no? Kaya nga ito, pati signal light niya sa likod talagang wala nang natira. Wala na, finish na. So ito nga ipapalit natin guys sa mga naputol nating turn signal, no. Dito sa ipapalit natin na to, sigurado hindi na siya mapuputol. Ang tawag po dito ay LED fourth turn signal. So una natin gagawin ay tatanggalin natin ng racing plate para mahanap natin yung kanyang wire. At the same time para maluwag na rin yung pag-i-install natin, no. At para hindi na ako mahirapan pa guys ay puputulin ko na lang yung wire ng dati natin signal light. Hindi na natin ite-trace yung mga dugtungan niya. Napakadali lang na maikabit nitong LED fourth turn signal na to. Bukod sa may dikit siya guys ay meron din siyang nylon strap. So ngayon na nakakabit na yung ating turn signal, testingin muna natin siyang i-connect. Mamaya na tayo magpuputol ng wire na saktuhan guys. It's alive! Ngayon ito naman kaliwa ang ikakabit natin guys para matesting din natin kung umiilaw ba siya talaga, no? Baka kasi mamaya defective. Yung puting LED ng ating signal light guys ay doon ko na lang isasabay sa ating high beam. Testingin ko muna siyang idikit-dikit bago natin siya balutan ng electrical tape. So bali ganyan nga ang itsura niya pag nakasindi yung puti. Tapos nag turn signal tayo, matatabunan yung puti ng kulay yellow. At syempre guys, dahil sa high beam tayo nakatap dun sa puting LED, pag nag low beam tayo ay mamamatay ang ating puting LED. So ayan, nakikita nyo every time na isi-switch ko siya ng low beam, wala din siyang puting LED na umiilaw. At ngayon na napatunayan natin na working siya, pwede na natin siyang putulan ng wire para saktuhan at balutan ng electrical tape. At pwede na rin natin isoli ang kanyang racing plate para hindi visible ang kanyang mga wiring. Nakakaya naman kasi kung nakalantad. Nakakahiya kasi. Few moments later. Alright, nakatapos na tayo guys at meron na siyang turn signal sa unahan. At ang good news dyan guys ay never na yang mapuputol. Hindi kagaya nung dati nating ikinabit na masagi lang ng konti putol na. Ngayon naman ang problema na lang natin ay ang kanyang turn signal sa likod guys, no. Dahil nagkaputol-putol nga din yun, kailangan din natin siyang lagyan. May binili na ako pero sa palagay ko hindi natin may kakabit ngayon kasi hindi tumitigil yung ulan. So dahil hindi pa naman totally sira itong turn signal natin dati guys, naputol lang siya pero umiilaw pa naman, itatabi lang muna natin siya, no. Dahil walang tigil ang ulan guys, yung binili kong turn signal para sa likod ay saka na natin ikakabit, no. Next time na lang to. Mahirap kasi dun sa ginagawaan ko, medyo maulan, wala tayong masilungan. So sa next video ko kakabit natin to guys.